Isipin mong nagising ka isang umaga at napagtanto mong biglang nagbago ang iyong buhay. Habang iniinom mo ang iyong kape, napatingin ka sa mesa kung saan nakapatong ang isang lottery ticket na binili mo ilang araw na ang nakalipas. Dala ng kaunting pananabik, kinuha mo ito at sinuri ang mga numero. Sa hindi inaasahang pagkakataon, perpektong tumugma ang mga ito sa mga numerong inanunsyo bilang panalo. Napamulagat ka, nanginginig ang iyong mga kamay. At hindi mo alam kung ano ang mararamdaman, ito ba ay panaginip o realidad? Ang tanong, ito ba ay isang purong pagkakataon o isang bahagi ng isang mas malaking cosmic pattern? Ang mga sinaunang sibilisasyon ay matagal nang naniniwala na ang universo ay gumagana sa mga natatanging siklo, mga puwersang hindi natin lubos na nauunawaan ngunit may kapangyarihang hubugin ang ating kapalaran. Kung gayon, posible kaya na ang swerte ay hindi lamang basta random na nagaganap, kundi ito ay isang enerhiya na maaari nating maramdaman, gamitin, at tawagin sa ating buhay. Ayon sa propasyang iniwan ng kilalang Bulgarian mystic na si Baba Vanga, 3 partikular na zodiac signs ang makakaranas ng matinding daloy ng kayamanan pagkatapos ng ika-28 ng Marso, 2025. Ayon sa kanyang pangitain, isang pambihirang cosmic shift ang magaganap, isang enerhiyang magbubukas ng mga pinto ng oportunidad sa ilang piling individual. Ngunit ang tanong, isa ka kaya sa 3 masuswerteng zodiac signs? At kung hindi ka kabilang sa 3, posible pa rin bang makamit ang kayamanang ito? Sa artikulong ito, hindi lamang natin tatalakayin ang prediksyon ni Baba Vanga kundi susuriin din natin ang mas malalim na kahulugan nito. Aalamin natin kung paano maaaring gamitin ng kahit sino, anuman ang kanilang zodiac sign, ang cosmic energy upang maakit ang kasaganaan. Handa ka na bang alamin ang mga sikreto ng universo at gamitin ito sa iyong sariling buhay? Ang kapangyarihan ng cosmic energy sa pag-akit ng kayamanan. Maraming tao ang naniniwala na ang ating kapalaran ay itinatakda na mula pa sa simula. Ngunit paano kung may paraan upang maimpluwensyahan natin ito? Sa kasaysayan, maraming kultura ang sumangguni sa mga bituin, planeta, at iba pang cosmic forces upang maunawaan kung paano umaagos ang enerhiya ng swerte at kasaganaan. Ang papel ng astrology sa pananalapi. Ang astrology ay hindi lamang tungkol sa paghula ng hinaharap o pag-alam kung kailan ka makakahanap ng pag-ibig. Sa katunayan, matagal nang ginagamit ito upang gabayan ang mga desisyon sa negosyo, pananalapi, at pamumuhunan. Halimbawa, ang sinaunang mga mangangalakal sa China at India ay tumitingin sa planetary alignments bago magtayo ng negosyo o bago gumawa ng malalaking desisyon sa kanilang pananalapi. Naniniwala sila na may mga panahon kung kailan mas malakas ang enerhiya ng swerte. At kapag ginamit ito ng tama, maaari nitong palakasin ang posibilidad ng tagumpay. Sa modernong panahon, may mga negosyanteng naniniwala pa rin dito. Halimbawa, ang ilan sa pinakamalalaking kumpanya sa mundo ay kumukonsulta sa mga astrologers upang alamin ang pinakamainam na petsa para sa paglulunsad ng kanilang mga produkto o pagsisimula ng isang malaking proyekto. Ang enerhiya ng universo at ang iyong personal na swerte. Kung mayroong tamang panahon upang makamit ang kasaganaan, paano mo malalaman kung kailan ito darating sa iyo? Dito pumapasok ang konsepto ng cosmic energy. Ang universo ay may sariling paraan ng pagpapadala ng senyales. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng isang pagkakataon na biglang darating sa iyong buhay, isang alok sa trabaho, isang hindi inaasahang negosyo, o kahit isang simpleng hudyat mula sa iyong intuwisyon. Kapag natutunan mong makinig sa mga senyales na ito, mas madali mong mauunawaan kung kailan ka dapat kumilos. Isang mahalagang cosmic event ang magaganap sa ika-28 ng Marso, 2025, kung kailan ang Jupiter, ang planeta ng kayamanan at paglago, ay papasok sa isang napakalakas na alignment kasama si Neptune, ang planeta ng pangarap at nakatagong yaman.
Ito ang dahilan kung bakit tatlong piling zodiac signs ang sinasabing makakaranas ng hindi pangkaraniwang biyaya. Ngunit huwag kang mag-alala kung hindi ka kabilang sa tatlong ito. Sa susunod na bahagi ng artikulo, tatalakayin natin kung paano mo magagamit ang enerhiyang ito upang mapalapit din sa kasaganaan. Tatlong masuswerteng zodiac signs matapos ang ika-28 ng Marso, 2025. Narito ang tatlong zodiac signs na tinutukoy sa propesya ni Baba Vanga bilang masuswerte sa pananalapi pagkatapos ng ika-28 ng Marso, 2025. Taurus, ang tagapag-ipon ng yaman. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng Taurus ay likas na matyaga at masinop sa pera. Ngunit sa panahong ito, hindi lang pagsisikap ang magbibigay sa kanila ng yaman, bagkus isang biglaang buhos ng kayamanan ang darating sa kanila mula sa hindi inaasahang lugar. Maaaring ito ay isang pan-along jackpot, isang malaking mana, o isang bagong negosyong biglang magtatagumpay. Kwento ng isang Taurus, si David ay isang masipag na empleyado na palaging nag-iipon ng pera. Ngunit isang araw, matapos ang ika-28 ng Marso, nakaramdam siya ng matinding kutob na bumili ng lottery ticket. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nanalo siya ng milyon-milyong dolyar, isang pangyayaring nagpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Leo, ang hari ng swerte. Ang Leo ay isang natural na leader, at madalas silang sinusundan ng swerte. Ngunit sa panahong ito, mas lalo pang lalakas ang kanilang kakayahang umakit ng kayamanan. Kwento ng isang Leo, si Samantha, isang ambisyosong negosyante, ay biglang nakatanggap ng isang alok na negosyo matapos ang ika-28 ng Marso, sa una. Nagdadalawang isip siya, ngunit dahil sinunod niya ang kanyang intuwisyon, napagtanto niyang ito pala ang susi sa kanyang pinansyal na tagumpay. Sagittarius, ang manlalakbay patungo sa kayamanan. Ang Sagittarius ay palaging nasa tamang lugar sa tamang oras. At pagkatapos ng ika-28 ng Marso, 2025, isang malaking panalo o oportunidad ang darating sa kanila. Kwento ng isang Sagittarius habang naglalakbay si Daniel sa ibang bansa. Nakabili siya ng isang lottery ticket gamit ang kanyang lucky number. Pagkalipas ng ilang araw, nadiskubre niyang siya ang nagwagi ng jackpot. Paano mo magagamit ang cosmic energy upang maakit ang kayamanan? Kung hindi ka kabilang sa tatlong masuswerteng zodiac signs, huwag pang hinaan ng loob. Ang enerhiya ng universo ay hindi eksklusibo sa iilang tao lamang, ito ay bukas para sa lahat na handang gamitin ito ng tama. Narito ang ilang mabisang paraan upang ma-channel mo ang cosmic energy at mapalapit sa kasaganaan. 1. Itakda ang iyong intensyon, maging malinaw sa iyong layunin. Ayon sa batas ng atraksyon, Law of Attraction, ang enerhiya na inilalabas natin ay bumabalik sa atin. Kaya, mahalagang maging malinaw ka sa iyong layunin at intensyon. Paano gawin ito? Gumawa ng listahan ng iyong mga pangarap at layunin sa pananalapi. Gumamit ng mga positibong pahayag, affirmations, gaya ng, "Ako ay bukas sa pagpasok ng walang hanggang kasaganaan." Araw-araw, patuloy akong umaakit ng yaman at oportunidad. Isulat ang iyong financial goal na para bang natupad na ito. Halimbawa, ako ay mayroong 5 pesos .000 sa aking bank account at ginagamit ko ito upang lumikha ng mas maraming oportunidad. 2. Gamitin ang tamang oras pag-sync ng iyong mga hakbang sa cosmic timing. Tulad ng nabanggit kanina, isang malakas na cosmic event ang magaganap sa ika-28 ng Marso, 2025. Narito ang mga dapat gawin bago, sa mismong araw, at pagkatapos ng petsang ito, bago ang ika-28 ng Marso, 2025. Ayusin ang iyong finances, tapusin ang anumang utang at magsimulang mag-ipon. Simulan ng mga bagong proyekto o negosyo, ang enerhiya ng paglago ay magsisimulang dumaloy. Gumawa ng vision board kung saan makikita ang lahat ng gusto mong makamit. Sa mismong ika-28 ng Marso, 2025.
Magsuot ng kulay berde o ginto, ito ay sumisimbolo ng kayamanan at kasaganaan. Gumawa ng money ritual tulad ng pagsulat ng halaga ng perang gusto mong makuha sa isang papel at ilagay ito sa ilalim ng iyong unan. Maglaan ng oras para sa pagmumuni-muni, meditation, at pag-visualize ng iyong mga pangarap. Pagkatapos ng ika-28 ng Marso, 2025. Maging bukas sa mga bagong oportunidad, maaaring lumitaw ang hindi inaasahang alok o negosyo. Iwasan ang negatibong pag-iisip tungkol sa pera. At patuloy na gamitin ang iyong positive affirmations. Magbigay, ayon sa batas ng enerhiya. Ang pagbibigay ay nagbubukas ng daan para sa mas maraming biyaya. 3. Palakasin ang iyong money magnet energy sa pamamagitan ng mga ritual. Maraming kultura ang gumagamit ng money rituals upang ma-attract ang kayamanan. Narito ang ilan sa mga pinakamabisang pamamaraan. Cinnamon Money Ritual. Tuwing unang araw ng buwan. Magbadbad ng cinnamon powder sa iyong palad. Ihipan ito papasok sa loob ng iyong tahanan habang sinasabi, ang kasaganaan ay dumadaloy papasok sa aking buhay ng madali at sagana. Moonwater Wealth Manifestation. Sa gabi ng kabilugan ng buwan. Maglagay ng isang basong tubig sa ilalim ng buwan. Habang hinahawakan ito, sabihin ang iyong financial goal ng may paniniwala. Inumin ang tubig sa umaga upang ma-absorb ang energy ng kasaganaan. Crystals for Wealth. Gumamit ng mga crystals tulad ng citrine, pyrite, o jade upang palakasin ang money energy sa iyong paligid. Ilagay ito sa iyong pataka, sa iyong opisina, o sa loob ng iyong bahay. 4. Palawakin ang iyong kaisipan sa yaman, wealth mindset. Ang isang mahalagang susi sa pag-akit ng kayamanan ay ang iyong mindset. Ang mga taong tunay na yumayaman ay may ibang pananaw pagdating sa pera. Mga limiting beliefs na dapat mong iwasan. Mahirap kumita ng pera. Hindi ako ipinanganak para yumaman. Ang pera ay nagdudulot lamang ng problema. Mga bagong paniniwala na dapat mong yakapin. Ako ay likas na magnet ng kasaganaan. Maraming oportunidad ang dumadaloy sa akin araw-araw. Ako ay may kakayahang lumikha ng kayamanan at ipamahagi ito sa iba. Sa oras na palitan mo ang iyong lumang paniniwala ng mas positibong kaisipan, mas mabilis mong maakit ang kayamanan. Conclusion, iyakap ang enerhiya ng kasaganaan at buksan ang iyong landas patungo sa isang masaganang hinaharap. Sa paglalakbay natin sa mundo ng cosmic energy at batas ng atraksyon, natutunan natin na ang kasaganaan ay hindi lamang para sa iilan, ito ay isang enerhiya na maaaring maabot ng lahat. Basta't alam natin kung paano ito gagamitin ng wasto. Sa ika-28 ng Marso, 2025, isang pambihirang sandali ang magaganap kung saan ang enerhiya ng universo ay magiging mas makapangyarihan. Nag-aalok ng bagong oportunidad at swerte sa mga handang tumanggap nito. Kung susundin natin ang mga tamang hakbang mula sa pagtatakda ng malinaw na layunin. Pagsabay sa cosmic timing, paggamit ng mabisang ritual, at pagpapalawak ng ating mindset sa yaman, tayo mismo ang makakalikha ng ating sariling kapalaran. Ngunit tandaan, ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa pera. Ang kasaganaan ay nangangahulugan din ng kapayapaan ng isip, kaligayahan, at kakayahang lumikha ng positibong pagbabago sa ating buhay at sa buhay ng iba. Ano ang susunod na hakbang? Simulan na ang iyong money rituals at affirmations. Maging mas maingat sa mga oportunidad na maaaring dumating sa iyong buhay. Yakapin ang mindset ng isang taong mayaman hindi lamang sa material na aspeto kundi pati na rin sa espiritual at emosyonal. Ikaw ang gumuguhit ng iyong tadhana. Kung nais mong matuto pa ng mas marami pang sikreto tungkol sa kasaganaan, swerte, at panloob na kapayapaan, huwag kalimutang suportahan at sundan ang aming channel. The Road to Tranquility ang iyong gabay patungo sa isang mas payapa, masagana, at matagumpay na buhay.
Mag-subscribe na ngayon at sama-sama nating tuklasin ang sikreto ng universo.